Hey, what's up you guys? Welcome back dito sa another vlog natin, and in this vlog very important to na video lalo na sa mga gustong mag-permanent residence dito sa Canada. Okay, so ang content natin today is sagutin natin tong tanong na sabi niya, Sir, pwede po ba mag-change status to temporary work to PR, sir? Very interesting question, no? So, lahat gusto ma-permanent residence, no? Lahat ang nangangarap ng makapunta ng Canada, gusto ma-permanent residence. Kung isa ka sa mga nagplano na ma-permanent residence from temporary foreign workers, then continue watching this video. Okay, welcome back, no? So, napakagandang tanong, no? Pwede kaya yan? Temporary foreign workers ka lang and then pa-PR ka? Pwede ba mag-change? Sabi niya, di ba? Pwede ba i-change, no? So, maraming ways, no? Kung galing ka sa temporary foreign workers and then sa PR. Okay, so, meron akong friends, si Joel. And then si Joel, meron din siyang friend, no? Nandito sa St. John, dito sa Newfoundland, and then 6 months lang yung kontrata. So, pag 6 months, alam natin na temporary foreign workers yun, no? So, yung 6 months, kaso tinulungan siya ng consultant. May consultant na tumulong sa kanya. Naging PR siya, no? After 6 months na kontrata niya. Kumbaga na-convert, no? So, pwede yun. Okay, so, isa pa is itong, sa temporary foreign workers kasi, it depends sa employer, no? Kasi ang isang requirement ng PR or permanent residence is dapat full-time kontrata ka. Hindi siya counted ang seasonal workers. Okay? Kahit sabihin natin naka 10 months or 6 months ka na sa temporary foreign workers, kasi pagdating sa full-time, minsan pag apply ninyo ng PR, marireset yung temporary foreign workers ninyo. So, minsan may mga pathway na binabasihan is oras, no? 1,500 hours, no? Sa EIP program or sa PNP program. So, ang pinaka-common kasi, no? Yung PNP or Provincial Nominee Program, which is PNP, and meron din yung tawag na Atlantic Immigration Program. So, marami. And depende din sa province kung saan ka. Kasi bawat province may kanya-kanya silang tawag nito, programa bawat probinsya, no? Sa PEI, sa Alberta, sa BC, sa Ontario, dito sa Newfoundland, sa Nova Scotia, New Brunswick, iba-iba yung programa. Okay? So, ang tanong niya is, Sir, pwede kaya ma-change yung status from from temporary workers to PR? The answer is yes. Once isupport ka ng employer mo, kasi ang isa kasing requirement para ma-PR ka is having a full-time kontrata. No, regardless kung may LMIA or wala. Okay? Basta full-time ang nakalagay. So, meaning pag full-time, 1 year or 2 years, so, hindi siya seasonal lang. Kasi mayroong seasonal na full-time. Okay? Meron ding full-time na hindi naman siya as in totally full-time. No? Merong mga patawag nito. Full-time siya pero pahinto-hinto, no? And yun nga, sabi ko kanina, may mga oras na kinukuha. Okay? Lula ng mga sa fish plant. No, full-time sila, no? Full-time yung nakalagay. Pero under pa rin sa seasonal. Like, yung mga kakilala ko sa Nova Scotia, 6 months silang malakas. After nun, walang trabaho. So, stop. No? Pero full-time yun. Full-time sila na seasonal. Yan yung sinasabi na full-time pero seasonal pa rin. Okay? So, if gusto mong ma-PR, ang hanapin mo is yung permanent talaga na full-time from first month mo hanggang 1 year or 2 years. Okay? And ang kaibahan sa full-time pala at seasonal, mostly ang seasonal is
6 months to 9 months. Okay? 6 months to 9 months ang kontrata nakalagay, no, kung ilang buwan. Pero pag mga 1 year mahigit or 2 years mostly, ano na yan, permanent full-time siya. Okay? So, pag sinabi kasing full-time, ano na yun? Ang requirements sa pagiging full-time is dapat may specific hours every week, no? Like sa amin is 40. No, mostly sa Canada is 40 hours per week talaga ang minimum, no? So, nasa sa inyo na yan if lalampas kayo like 50 o depende sa employer ninyo o sa trabaho ninyo, pero mas maganda kung minimum talaga is 40 kasi yan yung parang requirement dito sa gobyerno ng Canada. Okay? So, yes, pwede, no? Like sa amin, kami, nagsisimula ko fish plant workers. 6 months, unang kontrata ko dito 6 months, and then para hindi kami mapauwi sa Pinas, naglipat kami sa Nova Scotia. Okay? And doon sa Nova Scotia, 6 months ulit. Seasonal ulit, no? Seasonal ulit. And then, after 6 months na yon, I think 3 months before na ma-expire pala. 3 months before ma-expire yung kontrata namin sa pangalawang 6 months, sinabihan kami ng employer na i-full-time kami, meaning bigyan kami ng 2 years kontrata. Okay? So, full-time na siya. No? Pwede na yun magagamit sa pag-apply ng PR. Okay? And hindi ka pa rin ma-PR kahit may full-time ka na. Kung ang employer mo hindi pa ready na i-support, like may mga employers na next year pa kayo i-support, may mga employer na dapat mag-spend muna kayo ng 2 years na magtrabaho sa kanila bago mag full-time. May mga employers na dapat makatrabaho kayo sa kumpanya nila 1 year muna kayong seasonal. Merong gano'n, no? Kasi mahal yung pag-hire nila, baka lilipat kasi kayo. So kahit wala sa plano nyong lilipat, pero nasa isipan kasi nila na once ang mga empleyado ma-PR na or mga temporary pa rin workers like sa ating mga Pilipino, lilipat yan ng ibang province. Kasi ang hinahabol lang is ma-PR. After ng ilang taon or buwan, lilipat na sa Alberta, lilipat kung saan yung kamag-anak nila or kakilala nila. So, iniiwasan niya ng mga employer. That is why, mostly sa mga mag-hire ng or magbigay sa inyo ng mga full-time, hinigurado din, hindi nila agad ibigay yung full-time na kontrata kasi nga, yan yung parang alas nila. Gusto nila na makapag-spend pa kayo ng maraming taon or maraming oras sa kumpanya na nag-PR sa'yo. So, parang pasasalamat nyo din. Sa akin naman, I don't think na, hindi ko lang alam hindi natin masasabi kasi ang panahon, as long as maganda yung treatment nila sa akin, maganda yung kitaan, actually maganda naman talaga dito sa area ko, no? As long as walang magbago tas maganda yung pamumuhay dito, ayoko lumipat kahit abutin ako ng 10 years. Kasi maganda yung treatment nila sa amin, maganda yung offer, and yung trabaho din maganda, no? Enjoy ko yung trabaho. Ang pinaka-importante is yung katrabaho talaga. Yun yung pinaka-the best. And yan yung isang hindi ko dapat ipagpalit dito kasi napaka-friendly. Newfoundland is one of the friendliest Canadian people sa buong Canada. Okay? And Newfoundland in 2022 is the best place, best province in Canada. Okay? So if you want to live in Canada, piliin nyo yung Newfoundland. Okay? So, okay. Pwede ma-change yung status mo from working, seasonal worker ka to PR. Pero maraming ways pwede kayong gumamit ng consultant if may pera kayo, or pwede yung hintayin yung tamang panahon, which is yan yung panahon na ibigay ng employer ninyo. Okay? So, yan yung isang kailangan, no? Dapat may mga pathway sa pag-PR na kailangan is hours, like 1,500 hours. Pag PR kasi maraming eligibility or maraming requirements. Maraming mga basihan, hindi lang isang requirement. Like sa amin, sa PNP, kailangan nakapag-spend ka ng
1 year, no, sa amin. So, sa amin dito, yung employer namin nagsabi na hindi pa kami support sa PR for this year kasi nga nagre-reset kami sa oras from seasonal to full-time na kontrata sa maintenance dito, no? So, by December, this coming December, yan yung 1 year namin dito. So, pwede na kami mag-apply for PR. Yay! No, yan yung pinaka nakaka-excite na moment, no? And thanks again kasi mahirap din yung pinagdaanan ko sa direct hire, no? Sobrang sakit sa ulo. And buti na lang, no, na-share ko yan sa iba. And yung alam nyo na marami ko nakikita ngayon, lalo na nung simula ko ng vlog, padami yung mga nakapunta sa Canada through direct hire, no? So, sinare ko sa inyo yung isang website saan ba ako nag-apply. Yung iba wala pa rin idea, no? Yung iba nagtatanong pa rin kung ano yung agency. And some of you nakapanood sa mga vlog ko, no, saan mag-apply. And maraming nabuhayan ng loob, no, kasi katulad sa atin, no, walang mga mararaming pera o walang enough na pera para mag-apply sa agency or magbayad sa consultant, di ba? So, direct hire, kunti lang mabayad mo, di ba? So, hopefully this coming December, road to PR na. Kasi yung mga kasama namin na nandun sa New Brunswick, which is yung 10, 12 kasi kami, no? Yung 10, nag-apply na sila for PR and nag-wait na lang sila for approval. So, yan yung isang patunay na from seasonal or temporary pa rin workers, pwede kang ma-permanent residence. Basta wag kang mag-quit. Okay? Kasi ang diskarte dito sa Canada is pahabain ng pasensya. So, tulad nung nakaraang taon, sabi namin, uupiran tayo ng after ng 6 months namin, sabi ng kasama namin, what if uupiran tayo ulit ng 6 months? Sabi ko, okay lang, tatanggapin ko pa rin 6 months. Pero yung iba, parang ayaw na nila kasi nagmamadali sila, naghahanap sila ng madali na ma-PR. At sabi ko, hanap na lang kayo ng employer na mag-PR sa iyo agad-agad kasi walang mangyayari na ganun. Okay? So, pasensya lang. So, nag-wait kami ng 2 kontratahan yun ng tag 6 months. Hinintay namin, tiniis namin. And yung pangalawang 6 months namin, napunta kami sa isang place na medyo dirty ang trabaho, maamoy yung trabaho, pero tiniis namin. And ngayon, nakabalik na kami dito. Relax na. And sabi ng mga kasama namin Pilipino dito, yung mga nasa production, sarap ng buhay mo, nakatunganga ka lang dyan. Tapos wala kang ginagawa. And alam mo, sagot ko, sabi ko na lang sa kanya, ano na kasi kami, nasa tinatawag natin na harvest time. So, kumbaga, nagha-harvest na kami sa pinaghirapan namin dati. Kasi hindi kayo makapunta dito kung wala kami dati. Hindi kayo makapunta dito kung wala kaming ginawang maganda sa company. Kasi most of the time, itong company na napunta namin, pasara na. Kung hindi kami na-hire at hindi namin natulungan yung company, sarado na at maraming mawalan ng trabaho. Kaya, yung mga tao dito, no, minsan matouch ako kasi napakabait nila. Sobrang bait and parang pamilya ang turing nila sa amin. Napakaswerte din namin kasi napunta kami sa mababait na mga employer. Okay? So, kayo, abaan nyo lang pasensya, no? Kahit nasa seasonal kayo or temporary pa rin workers kasi darating yung time na yung employer ninyo mag-decide yan na bigyan kayo ng full-time and i-support kayo for permanent residence kasi yan yung nangyari sa amin, no? Seasonal lang kami, tiniis namin yung seasonal. Pag seasonal medyo challenging, no, kasi walang kasiguraduhan kung ma-PR ka ba or hindi. So floating kami that time, wala kami idea kung i-support kami o hindi. Lagi nilang sinasabi na it's a long process, wala kaming idea kung saan kayo ilagay. Alam mo yun, yung dinidiscourage ka nila and then nagstay lang kami. Yan lang ginawa namin. Ginawa namin na yung may puso ka, nag-care kami sa company na kung anong kailangan gawin. Ginawa lang namin yung best namin hanggang nakita nila na kami, kailangan na namin i-full time. So, dosi kami na-hire sa
direct hire dito, no? And thanks God, lahat kami full-time na ngayon. Lahat ng kontrata namin ngayon is full-time na, and nag-wait na lang kami sa tamang panahon para ma-PR. Okay? So, I hope this video naka-inspire sa inyo, nasagot ko yung tanong kung posible bang ma-change yung status mo from temporary pa rin workers to PR. The answer is yes. And good, isa pa, no? Isang pro pala dyan is si Melanie, no? Temporary pa rin workers din si Melanie, and then this coming May, ayun paparating na Mayo, sinabihan na sila ng employer na isusupport sila for permanent residence. Napakagandang balita ng mga nagsisimula sa temporary workers, no? Nagsisimula sa walang kasiguraduhan. Okay, so nagsisimula kami sa isang kontrata na walang kasiguraduhan, mapauwi ka or something. But thanks God, lahat kami road to PR na. Ang hawak namin na trabaho ngayon or kontrata ngayon is full-time na, and yan yung isang requirement for application ng permanent residence. Okay? So, huwag kang tumigil, no? Huwag kang tumigil sa pag-apply dito sa Canada or sa pangarap mo na makapunta ng Canada, kasi one of these days, ibigay yan ni God. Basta huwag ka lang sumuko. Okay? Hihinto ka lang once proud ka na sa sarili mo pag nandito ka na. No? Kung na-hire ka na. Okay? I hope this video helps you. Again, this is Jem. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.